Blessed Sunday. Sabi palang of course, blessed. No? We're having another spiritual gathering or our fellowship. Ayan, para po sa tataka online franchise. Ito lang may tayo bonus. I really believe, no? No matter what, God is diba? Gusto niya na lapit tayo sa kanya. Each one of us really matters because that's how amazing. That's an amazing God. Gusto niya laging involved, no? Lagi siyang kasama sa bawat journey mo at bawat aspect. And we really understand with an invisible God is a challenge. Kausap. When I shared it to them, no? There are 3 steps. Kasunod. So, kilala mo si Lord, pero ang tanong, kilala ka ba niya? Sabi nila, definitely. At naman tayo kilala ni Lord. Yes, pero at the end of deepening our relationship. Kilala nyo ba? Kaka-bless lang. They came all the way from Loban pa. Really want understand more partners. And of course, ito yung baby steps nyo. It takes time. Ay sanay. But still, God says, come, talk with me. And of course, Jesus is the way for that to happen. Sama-sama tayo. So, be intentional about it. Stick with it. And of course, sumama ka. Taong kilala din. Get around others. Above all, be assured na God invites you to grow deeply. Our great God cares about you so much, no? Kitahan ka niya dito. Again, to take babies, get to know more in. Of course, we will start this Grateful Genesis or Grateful Beginning. Ako, I'm really blessed kasi nandito ako ngayon. Ako? Anil. Ayan, para I'm also grateful kasi God give the strength, no? Para at nakauwi akong ligtas, nakapunta at nakauwi akong ligtas. Ayun. Past few. Ayun, pero again, really grateful as well for the family life, gift of time. Sabi, parang spent the last partner. I also have a me time. Parto. I'm really grateful. Hirap pala mag-set up ng cabinet. Akala ko pag binili mo, pagdating dito, ayos na. Pala, parang i-assemble. Mukhang maganda yan, Gina. Ha? Mukhang malala yung binili mo, ha? Hi, Paz! Naman. Naubos yung oras ko, nagsiset up lang. Dahil pala pinagawa ko na sa... Pero, masaya. Mukhang kama yan, ha? Masaya. Mukhang kama. Masaya yung pro. First, I'm a partner. Bagong tao ko na meet. And for using us, no? For message. And yun lang muna para sa akin. Meron here. Ayan. Hello. Hi, everyone. Hi, Pa. Parang maganda yung background ni Ma'am Ana. Ako yan, eh. Pa ba mag-ship? Ako na agad. Medyo
Parang 1 week na ata or 2 weeks ko na-miss ang spiritual gathering. Oo. Mama, nag-feedback. Nag-feedback, no? Ito rin eh. Very light lang. Ay, hindi rinig. Ayan. Hi, Pas! Hi, Ma'am Michelle. Hi, Rose. Jello. Sobrang ang daming nangyari and all. Hindi rin ako naka-attend last sa schedule, sa baliktad na oras. Ganun pala talaga, no? Kaya pag tanungan namin, Geraldine, naka-attend ka nung kay Pas? Pinagadan tanong namin kasi ang oras doon ng ganito parang 5 pa lang ng hapon. Or or ba 5 hours? Mga 4 or 5 hours. So, nakakalito talaga siya. OFW feels. Ayun. So, pero syempre, no, wala pa rin talagang dahilan. Dapat talaga you really seek, no, guidance. And syempre, no, yung mga ganito. Hindi. Yung iba pa bill lang. Ay, ganun ba? Hindi mapapapunta ka talaga kasi, banglayo talaga ng, alam mo na, sobrang different talaga. Oo nga. Oo, basta yun. Anyway, sobrang daming good news, no? Pero may mga may mga situations din na dumaan, no? Pero syempre, dahil mas magaang na siya na i-overcome ngayon, so mas okay siya. And good news kasi eto si Pas, grabe, nag-usap kami. Parang last week yun, no, Pas? Last 2 weeks ba or last week? Meron akong isang friend na matagal na yun eh. Matagal na niya talagang nararanasan yung bata pa kami. Sobrang, parang walang nagbago. Ganon. Same pa rin. And sabi ko, naikwento nga kay GM Ann. Kasi kilala niya nga rin, di ba? Remember, Jelao? Sabi ni GM Ann, naku, yun, tawag dito. Buti yun yung naging reaction mo. Kasi siguro kung yung before na reaction ko, hindi ko naman siya ipapasik ng advice or as guidance from pastor di ba? Or other people. Parang siguro baka kinonsinti ko na siya sa nararamdaman niya. Ayan, yung ganung friendship. Pero if you have, yun nga, no, the Lord with you already, sobrang laking diferensya. So praise God na kahit hindi naman pag ganun fully recovered or whatever na meron siyang pinagdadaanan, still nakikita ko naman yung progress. And every time to time yan, nag-aano siya sa akin. Nag-follow up or nagsisend siya sa akin. Hindi na yung ganun kabigat. Kasi minsan, di ba, parang hindi na ikaw talaga makakasagot ng lahat ng mga situations ng tao. So, praise God kasi may ganitong platform. Kung wala siguro, mahirap, no? Second, marami tayong mga bagay rin talaga na we really want to achieve pero hindi talaga siya mangyayari kapag may missing link or kulang din talaga. So, always remember lang din sa akin, yun yung reminder palagi na above all, kahit kumikita ka na or meron kang tawag dito, good things or bad things na nangyayari, always, pa rin, seek guidance or, assistance from Him or lagi ka pa rin mag-pray. May nabasa nga ako, kayo sa'yo, Pas. It doesn't mean that you're, doing fellowship, ka na. Sobrang religious ka na, tama ba, Pas? Or malapit ka na kay Lord. So, syempre, it also requires yung physical. Sa mga church, yan dyan talaga ako, sobrang, kailangan kong mag-improve. Yung may physical touch talaga ng sa Kanina nga lang, na lang namin ni Mama, ay linggo pa lang ngayon. First Sunday pa, hindi pa kami, at magkasama kami ngayon, nandiyan siya sa likod ko, hindi pa kami nakaalis. So sabi na, nag-usap kami na, let's go. Kasi syempre, anyway, there's still no excuse, baliktad yung oras, diba? Pero, ang hirap pala, Giela, mga 3 araw na akong ganito, na parehong oras pa rin ako nagigising maaga, ganun. Pero, I will recover naman in few days naman. Yun lang sa akin, Mother, baka may gusto ko share. Birthday pala ni Herky. Happy birthday. Birthday. Na ako nakadaan. May nandun siya. Happy 20th birthday. Like, 28, 12 na. Sino to? Si Rose ba to? Ba't dalawa siya? Happy birthday.
Your birthday. Sige. Ay, kung wala na. Again, it's first Sunday. Prepare bread. Dad. Church much need. Pastor. Hey. Anyway, I'm so glad I'm here again. No? Actually, grabe ang schedule ko today. 7 pa lang, nagmotor na ako papunta sa church, 1 hour away. Alam mo yung 1 hour away dito sa probinsya, walang traffic yun ha. Tapos yung takbo mo nun, ang bilis, pero ang layo pa rin. Wait lang. Nawawala yung video. Nako, ang daming miracles today. Una-una, nalaman ko after the baha na yung bahay kung saan kami nag-outreach, yung sala, binaha na lahat ng paligid. Yung sala kung saan kami nag-Bible study, walang baha. Hindi ba kayo makakapaniwala? Hindi rin ako makapaniwala. Siyempre, dapat meron. Meron sa harap, meron sa likod, meron sa gilid, dapat sa gitna, meron. Bakit wala doon sa sala? Walang pumasok sa sala. And kanina sa isang outreach na naman, nagulat ako. Pagka simula ko na mag-Bible study sa mga tao, mas marami na ngayon yung isang outreach na. Bigla ng isang bahay, nagpalabas ng isang malaking speaker at isang mic. Hindi ko naman siya kano-ano. Di ba? Tapos for me, that's a miracle. Di ba? The Lord is speaking to them. Sabi niya pa, sabi ko, thank you po. Kasi meron naman din akong sound system, pero hindi ko dinadala because nakamotor ako. And also, maulan. Baka masira. Alam mo, pagpahiram niya, sabi niya, Pastor, pahiram namin para pati kami makapakinig sa salita ng Diyos. Kita mo yan. Anyway, pangalawang miracle yon. Ang pangatlo is may tumatanggap every week sa Panginoon. Yun? Grabing harvest yan. Since January, we officially started 70 plus na ang tumanggap sa Panginoon. Okay, so all glory to God, our Master. Pinag-pray ko na lang para hindi ako mapagod kasi preach ako 9 sa umaga. Invited ako kanina eh. Tapos 2:00 may outreach. After dyan, inom tubig, CR lang. 4:00 may outreach ulit. Then after that, uwi na ako sa Bacolod. And konting pahinga din sa inyo naman. So nakita nyo, ang gawain ng Panginoon dito, lalo na pag weekend, talagang ang daming miracles na nangyayari. Ang dami. So, all glory to God. All praises belongs to Jesus Christ. Not to us, not to me. More of Jesus, less of us. Now, what happens after a person is a believer already and is baptized? Di ba? Last Sunday, I talked about the sharing of the gospel. Di ba? So, after na ma-share ang gospel, dapat ang church na mismo ang pinaka-support group natin. Yung tipong parang excited lang, no? Sinaan, sabi niya kanina, na-miss ko kayo, na-miss ko yung 2 weeks na wala ako. So, talagang gustong-gusto niya mag-attend. Now, to me naman, ganun dapat eh. Ang church ni Jesus Christ, ang pinakamasayang dapat? Circle of friends mo. Kasi kung ang barkada sa mundo na walang kinikinalang Diyos, ang pinakamasayang moment mo, ang masasabi ko, hindi ka pa siguro anak ng Diyos. Kasi mas excited ka pa sa barkada kaysa sa mag-join physically sa mga believer. Naintindihan niya ang punto ko? When you are a true believer,
you are so happy to be with other believers. That's why John Wesley said, I want the whole Christ for my Savior, the whole Bible for my book, and the whole church for my fellowship, and the whole world for my mission field. So walang pinipili. Educated, uneducated, popular, unpopular, rich or poor, we share the gospel to all kinds of status of life. So ganun dapat. Lahat ng tao, mission field natin yan. Kung sino man ang katabi natin, sinong kausap natin, mission field natin yan. And so, nilagyan ko ng kulay blue ang the whole church na phrase, the whole church for my fellowship. Kasi yun ang punto natin ngayon. Na sana pag believer na tayo at binaptize na tayo, kahit di pa tayo binaptize, basta believer na tayo, sana ang pinaka-exciting na fellowship sa'yo ay hindi na yung makamundong fellowship, kundi ang simbahan. Ang simbahan, I'm speaking of people, not of the building. Okay? Naintindihan natin? Yun ang simbahan ha. So tonight, expect mo, lalalim ang pag-unawa mo, ang pang-unawa mo sa simbahan. Lalalim at lalawak. Okay? Are you ready? Are you ready? Next slide. Update mo na ako. So ito na yung mga taong na aabot natin. Kaninang pictures, syempre wala pa. Fresh na fresh pa yon. Kakapost ko lang sa Facebook. So ito yung mga tao ng ating mini-ministeryohan. No? Out of 70 plus who received Jesus. Received Jesus ha. Ibig sabihin, marami pa tayong ginagather na hindi pa receive si Jesus. So, we have baptized 5 individuals pa lang for now. Sige lang. Time will come, they will also be baptized. So, ito yung ginagawa ni Lord. Ito yung ginagawa ni Lord. At dito, sa mga nag-support sa ministry sa church planting, hindi lang sa Bacolod, kundi sa Negros actually. Kasi two of my outreach is Pulupandan and one sa Mambulo, which is Bacolod. Now, pag sinabi nating Negros Occidental, we are not just closing our mind na dapat Bacolod lang. Sometimes, katulad nito, 2 outreach ko sa Pulupandan, outside Bacolod dyan. Okay? So, ito yung exciting na mga ginagawa ni Lord sa atin. Alam nyo, isa na lang pinagpipray ko eh. Yung magkaroon ako ng lupa na merong kubo para lahat kami magsimba, isa na lang. Yung hindi na ako pupunta sa outreach na to, pupunta sa outreach. Tara, join na tayo sa isang kubo lang. Okay na yan, basta meron lang masilungan ang ulo namin. Ang simbahan naman, total, hindi yung building eh. Yung tao. Naintindihan niyo ba? Ang simbahan, yung tao, hindi yung building. Now, next. Why I call this sermon, The Church, a much-needed support group. Kasi, naalala niyo yung framework, Share Christ, Evangelism, Support Group, Discipleship, Shape Up, Training, or Equipping, and Send, yun yung engaging the world to share the gospel again. So, support group. Ang simbahan, doon tayo nag-fellowship, doon tayo nagsama-sama para magpuri sa Diyos, makinig ng salita niya, magpalakasan ng faith, mag-encourage, doon tayo nag-pray as one, doon tayo united at ginagamit ang ating mga abilidad para sa Panginoon. Okay? So, ang ating verse actually, Acts chapter 2, verses 37 to 47. Nung binasa ko kasi ulit yan, mas maintindihan natin kung magsimula sa 37. Let's go to the first slide. Tingnan natin ang verse. Pwede bang basahin ng si Lawrence? Parang bumalik na yung boses eh. Ikaw naman. Those who accepted his were baptized. About 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe. The many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple. They broke bread in their homes and together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being.
Okay, so tandaan nyo, thank you so much. 3,000. One sermon, 3,000. So, 3,000 person, pag nag-share yon every day sa tulong ng banal na spirito, sa tingin nyo, sa 3,000 na mag-share, ilan ang masisave? Sabihin na natin 100. Eh di ang dami nun. Every day ang dami nun, no? 3,000, mag-share sila lahat. Eh di 6,000 sila next day. Nag-gets niyo yung exponential growth ng gospel? Kaya umabot sa Pilipinas ang gospel kasi yun ang gospel. Once ang tao na save, hindi yan dapat nananahimik na lang at mag-attend ng church every Sunday. Ang taong totoong save, magpapakilala yan kay Jesus sa ibang tao. Kahit sa simpleng salita lang. Okay? So, explain ko mamaya, no? They sold property and possessions to give to anyone na may need. Ang context niyan, kinukuhanan sila ng mga property. Pinipersecute sila kasi ang mga Kristiyano noon pinipersecute, inaabuso, ini-exploit, kinukuha ang business, kinukuha yung mga kabayo, baka, bahay, even yung mga anak nila, gagawing slaves. And alam mo yun, so sabi nila, kung kukunin lang naman ito ng mga Roman soldiers at ng mga nang aabuso sa atin, mawala man bago mawala ang bahay ko, why not ibenta ko, itulong ko na lang sa kapwa ko Kristiyano. Gets niya? Yun ang konteksto. Hindi dapat ito ginagamit sa wrong context na sinasabi ng ibang pastor. Okay, lahat ng wallet ilagay sa offering bag. Mali, hindi yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, they sold their properties because kesa mawala na lang ng parang bula sa mga kamay ng mga na nagpi-persecute sa kanila, pinapahirapan yung buhay nila kasi Kristiyano nga sila. Ang tinuturing sa mga Kristiyano noon, mga rebels, mga outcast, no? So, kinukuhanan sila ng possessions and properties. Sabi nila, why not to make this possession count in heaven para may points ito sa heaven? Why not ibenta, itulong sa nangangailangan? Okay, kina-clarify ko na ngayon pa lang. Now, bago mag-accept ang 3,000, kung babasahin ko ang 37, wala kasi dyan, no? Hindi ko nalagay. Acts chapter 2 verse 37. Anong sinabi? When the people heard this, narinig nila yung sermon ni Peter. They were deeply troubled and said to Peter and the other apostles, "What shall we do, brothers?" Anong gagawin namin? Kasi tinamaan talaga kami ng sermon ni Peter. Kasi tapos na yung Pentecost. Ano bang Pentecost? Yung banal na spirito na nahan sa buhay ng 11 disciples and the other disciples. No? So, ibig sabihin may power na ang bawat salita ng sermon ni Peter. Kasi ang Holy Spirit nasa kanya na. That's why na-pierced yung mga hearts ng mga tao. Parang hiniwa. Sabi nila, what shall we do? Anong sabi ni Peter sa verse 38? Peter said to them, each one of you must turn away from your sins. In other words, each one of you should repent from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ. So, kung totoong nagrepent na tayo sa ating kasalanan, then pakita natin, let's be baptized. Okay? So that your sins will be forgiven and you will receive God's gift. Ano bang God's gift? The Holy Spirit. Ang presensya ni Lord ang pinakamagandang gift na regalo sa lahat ng nag-follow kay Jesus. 39. For God's promise was made to you and your children and to all who are far away, all whom the Lord our God calls to himself. Then 40. Peter made his appeal to them, and with many other words, he urged them, saying, save yourselves from the punishment coming on this wicked people or this wicked generation. So yan ang mensahe hindi nagbago. Repent, be baptized. Yun din naman ang preaching ni Jesus nung kinulong na si John the Baptist, naalala niyo? Repent, for the kingdom of God is near. So, merong repentance talaga ang totoong gospel. Huwag kayong maniwala sa gospel na sinasabi, huwag ka na
repent ng kasalanan mo, patawad ka na ni Lord. Hindi, mag-sorry ka. Hindi lang mag-sorry, talikuran mo pa ang kasalanan. Okay? So, after that, na nabaptize na sila kasi tinanggap na nila ang gospel, tinanggap nila si Jesus. Ano nangyari sa verse 42? They devoted themselves to the teachings of the apostles. In other words, sa atin ngayon, they devoted themselves to the Word of God. Kasi word naman ni Jesus ang teaching ng apostles Galing yan kay Jesus. Naalala niya? So, ang mga disciples, ganun din ang tinuro. So, in other words, it was the Word of God. So, pag ang totoong Kristiyano pala, hindi na kailangan pilitin para sa Word of God. Naintindihan niya? Hinahanap-hanap niya ang Word of God. Tama? Pero yung mga nagkukunwaring Kristiyano lang yan, for sure, they will not mind. The days pass, no? Alam mo na, every week passes by, parang walang guilt, parang walang uhaw. I appreciate you guys because even yung mga nanonood sa atin na nakakaintindi at tumanggap sa Panginoon. Kasi I appreciate you na sabi mo, nakamiss ako ng 2 weeks. Alam mo yan, conscious ka. Pero ang sad is, yung mga iba, hindi talaga na-feel ang need na kailangan pala ang Word of God. No? Ewan ko ba, pero ganun talaga, basta hindi ka pa totoong Kristiyano. Pwedeng nagsimba-simba ka lang, nasama ka lang, na-invite ka lang, pero hindi ka pa tumanggap, hindi ka pa nag-decide, hindi mo pa kinikilala si Lord. Pag sinabing kinikilala si Lord, nabanggit ni Lawrence, talagang sinasabi mo, Lord, kinikilala kitang hari ng buhay ko, ikaw susundin ko. Ganon ang kinikilala. Okay? So, they devoted themselves to the Word of God, to the fellowship. Ito na yun, fellowship online or face-to-face. No? Look for a local church where you can have that face-to-face. And the breaking of bread. Mamaya, may communion tayo. Ito na yun. Okay? And prayer. So itong mga disipulo noon at mga followers, lalo na yung tumanggap kay Jesus, 3,000 of them, after the sermon of Peter, grabe ang uhaw nila for God's Word, for fellowship, for communion or Lord's Supper, and for prayer. Okay? So, and every one of them was filled with awe kasi sa mga wonders and signs. Pag sinabing wonders and signs, miracles yun. Miracles yun. And malalaman mo naman na si Lord talaga nasa kanila Kasi kung wala si Lord, walang miracles. Pero nandyan kasi si Lord, so may miracles. Ang ganda, no? Ang buhay Kristiyano puno ng miracles. At kung tayo gagamitin natin yung mata ni Lord, spiritual eyes ni God, looking on the things using the lens of God, every little detail of our lives is a miracle. Sa akin, yung basa na lahat, pinasok lahat ng sala. Take note, pinasok lahat ng sala ng tubig. Bakit yung sala na yon walang tubig? Hindi ko maintindihan yun, Ibig sabihin, there are miracles happening if we just open our eyes. Wala nang time for magmukmuk pa tayo, kundi ma-excite tayo. Patunay that God is working on behalf of His children. Hindi ba kayo masaya? Bilang mga anak ng Diyos, God is working on your behalf. Grabe. And we will be filled with awe instead of filled with complaining. You will be thankful always. Wala ka ng time para ano pang hanapin mo. Ako nga, wala na akong hinahanap Wala naman akong hahanapin. Yung hinahanap ko lang, souls. Sino ba ang shiran pa natin ng soul every day? Every week? Alam mo, may problema rin kami ni Ma'am Sheila. Pero hindi na namin naisip yung problema namin kasi iniisip namin yung paano maghanap ng mga lost souls. Nagets niyo? When you are focused on God, instead of filled with complaining, you are filled with awe, looking everything around you is a miracle. Andito pa tayo ngayon. It's a miracle. Mahigit na 2 years itong nililid ni Lawrence.
by the grace of God, it's a miracle. Marami nang nadala sa Panginoon ang grupong ito. It's a miracle. Thank you, Naan, for leading your friend. Grabe. Grabe. All the believers were together and had everything in common. Kung anong mayroon siya, meron din ng isa. Ibig sabihin, sinong nangangailangan, yung may kaya, tumutulong. Kaya, they have all in common. Hindi ito communism, ha? Iba ito. Ito yung mga rich believers helping the poor believers. Iyan ang context, ha? Huwag niyo talagang sabihin, oh, di ba nandito yung communism? Wrong context. Okay? Yung mga... Tingnan mo naman yung 45. They sold properties. Ibig sabihin may rich believers, may poor believers. Yun ang context. Huwag tayo padalos-dalos, communism to. Hindi yan communism. Mga wrong context. Tingnan mo lang verse 45. Oh. They sold everything para ibigay sa nangangailangan. Diba? So may rich, may poor. Huwag mo talagang ipilit yung communism na dapat walang poor. Meron yan. Merong rich, merong poor. Huwag mo rin ipilit na puro rich. Even in church, oh, yung early church noon, may rich, may poor. Sinong tutulong sa poor? Din yung rich. Ano pa ba? Huwag niyo talagang sabihin na dapat lahat poor or dapat lahat rich. Kung ganun ang sistema, dapat hindi na nangyari sa early church yan. Tandaan yung verse na yan, ha? Verse 44 at 45. Yan ang patunay na may rich talaga at may poor. Kahit anong gawin mo. Okay? Every day, they continued to meet together in the temple. Grabe, hindi nagsawa. Oh. Bakit every day? Because 3,000 sila at isa lang ang temple. Hindi naman pwede magsabay-sabay doon. Kaya yan every day. Sa totoo lang. At every day, they broke bread in their homes. Hindi nga magkasya sa temple. Hindi nga pwedeng pumasok eh. Sa temple courts ka lang pwede eh. Ang ginagawa nila, may house churches and they have their communion at home. May simbahay, simbahan na bahay, simbahay. Gets mo? So may small groups. Ang 3,000, kaya pala everyday may small groups kasi hindi naman pwede yung 3,000 isang bahay pupunta. Hindi pwede yun. So para magkaroon ng smaller groups, i-divide mo na lang ang 3,000 sa sabihin na natin 30. Ilan dapat na groups yun? 100? Tama? 100 groups. Hindi naman pwede yung 100 groups mag-meet na lahat sa Monday. Gets niya? Kaya every day they broke bread in their homes and ate together with sincere and grateful hearts. They are so thankful. Praising God, enjoying the favor of all people kasi mga people sa paligid na blessed na rin sa kanila. And the Lord added to their number every day. Ang daming nasisave. Sabihin ko sa'yo, 3,000, mag-share lahat kahit isa lang. E di 6,000, sunod na araw. Si Peter nga, isang preaching, 3,000 eh. Feeling ko nga, yung isang mag-preach sa kanila, hundreds yung madala eh. Ang tanong ko, nangyayari pa ba ito ngayon? Yes. Kasi hindi lang 3,000 ang believers. Sa buong mundo, millions na ang believers. Habang natutulog tayo tonight, may nasisave sa kabilang dako ng mundo. Kaya nga may jet lag pa si Naan. No? Ganon din yan, Naan. Sa ibang mundo, may nasisave. Habang tulog tayo, may nagsishare na naman sa kabilang dako ng mundo. Kaya ang 3,000 na nababaptize sa time ni Peter, actually, nahigitan yon today. Kasi everyday, hindi lang 3,000 ang nasisave. Okay, what can we learn? Can you click the next? Ang context nito is, ang haba, no? Sabihin na lang natin, ito yung mga malalaking letters, basahin natin. God promised the Spirit actually now. Yun ang end time gift of God. End time gift of God's Spirit promised. And sino ang nagbigay ng Holy Spirit sa atin? Jesus poured out on them the Holy Spirit. It was the risen and exalted Christ who poured out on them the Holy Spirit. Okay? So nakita niyo yung purpose? The Father sent Jesus to earth to save us. Jesus
poured out His holy presence to the believers. Okay, nakita nyo? Kahit nakita nyo kung bakit may Father, Son, and the Holy Spirit. Isa lang sila. May tatlong person kasi may tatlong function. Anong naging response ng mga tao sa sermon? They repented, they were baptized, and they joined the Jerusalem Christian community. Yun yung tinawag ng context dito. No? Pero hindi yan ang tawag. Ginawa na lang ng scholar yan. Ang isa pa, bakit may fellowship, may word of God, may fellowship, may breaking of bread at prayer? Because all of these community activities of the church is essential. They are all essential. Ang Bible study, ang prayer, ang communion, essential. Hindi lang lugaw ang essential. Ang communion, essential. Kaya tayo nagko-communion every first Sunday lang, no? Although pwede naman yan every Sunday, pero mas maganda special, once a month lang. It's essential. Napakalaga ng communion. Kasi amak mo, ano bang communion? Akala nyo, simbolo lang to? No. To think that God invites you to eat with Him is a privilege. Ikaw ba naman isipin mo, the Creator of the world invites you to eat with Him? Wow! Kayo nga, no, kung makakain kayo at katabi nyo artista katulad ni Naan, di ba magpapapicture kayo? Di ba? Di ba? Pag may artista kayong kasama na sikat, magpapapicture kayo. Ito, nagtataka ako sa ibang tao, pag nag-Lord Supper, pag nag-communion, parang walang effect. Nakalimutan nila, you are eating with Jesus Christ, the Creator of the world and the Savior of the world. Hindi ka ba na-excite not? Kaya iba-ibahin natin yung ating mindset minsan Baka akala natin yung communion pampabuena sa negosyo. No, it's not. Huwag niyo itago ang hostya sa bulsa or sa panyo nyo. Hindi yun pampabuenas. Dapat kinakain yun. Baka magkasakit ka, manghina, or mamatay ka pa. Kasi sinabi sa Bible, if you don't examine yourself and partake this bread in an unworthy manner, you will be weakened, sick, or dead. Yung iba nilalagay sa panyo, lalagay pa sa tarik ng ng manok. Iba ipupulbo sa para siguro pag nagmadyong pampabuenas. Ewan ko ba anong ginagawa nila sa communion. Hindi yun dapat ginaganon ang communion symbols. Yung bread at yung cup. Okay? We do this because it's essential for the church at sa ating lahat. Next. Okay, pinakita natin ulit yung framework ng church planting, which is actually ang framework na ito, ginagamit na ito ng early church, hindi lang nakasulat. Okay, sa atin sinusulat para maintindihan natin na pag na-share na si Jesus, saan papunta ang araw? Sa support group. Dapat you have a local church. And after that, i-train ka, shape up, training. And after that, i-send ka na para mag-share ka naman kay Jesus sa iba. Ganun dapat Dapat naintindihan nyo. Ang problema ng Kristiyano, after, iba nga, hindi pa na-sharean nagsimba lang. Diretso sa support group. Tapos forever nang ganun hanggang mamatay. Ay, problema yun Yan ang sinasabi ni Lord. Maraming nagsasabing Lord, Lord, pero hindi naman pupunta sa langit. Because walang gospel na shinare sa kanila, napunta lang sila sa church. Intindihan nyo? Tapos pag tinanong mo, alam mo, si Jesus ang Savior, tapos sasabihin sa akin, maraming nagsasabi sa akin yan, Pastor, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Akala mo naman kung save na siya. Hindi ka pa kay Jesus Nagsimba ka lang Hindi ka maliligtas ng simbahan. Tanggapin mo muna si Jesus. Share Christ nga Share. I-share ang gospel sa tao para tumanggap at magpabautismo, then support group. Yun yung simbahan. Intindihan niya? Let's go. Next slide. Pinapaintindi ko sa inyo ano ang simbahan Yan, support group yan. Okay, next. So sa simbahan,
click mo pa ulit, malalaman mo ang word na together. Bakit together sila palagi? Araw-araw nagpuri sa Diyos, nag-aral ng Word of God, nag-pray. Bakit? Because number one, about the church, we can learn that the church of God, excuse me naasid ako we can learn that the church is united and also diverse. The church is the Church of Jesus Christ is united and diverse. Ito na yung sinasabi nila palagi, unity in diversity. Isa lang tayo sa Panginoong Jesus. Then, pero bilang bahagi ng body of Christ, iba-ibang parte ng katawan ni Christ. We have diverse spiritual gifts and divine functions. Iba-iba. Some of us are preachers. Some of us are teachers. Some of us are defenders of the faith. They can articulate theology well and defend the faith from wrong teaching. Okay, some are evangelists. Yung 3 minutes pa lang nakasama yung isang tao, tumanggap na kay Jesus. Mga ganon. Akala ko nga noon ang gift ko, Lawrence, is music lang ako eh. Akala ko lang. Nung nag-church planting ako, hindi pa, kahit sa Las Piñas pa ako, napansin ko, bakit ba yung katabi ko mamaya tatanggap na sa Panginoon? Evangelism din pala ang gift ko, Lawrence. Na-realize ko yan after 10 years sa ministry. Ang tagal, no? Hindi. Kasi akala ko, palaging tugtog lang ako, praise and worship, no? Kung anong kulang dyan, yun yung instrument ko. Hindi pala. Minsan pag hindi ka nga lumabas sa comfort zone mo, matatagalan ka, malaman kung ano talaga ang spiritual gift mo. Kaya nga no? Kaya growth happens outside your comfort zone. Kahit saan ka pa, simbahan man yan, business man yan, bahala ka. Yun talaga, growth happens outside your comfort zone. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, nag-post ako, nakita pala ni Naan. Akala mo, attend ka lang ng church, yun na yun. Hindi yun, comfort zone mo yun. Magpagamit ka sa Panginoon kung anong gift mo. I-discover mo. Ako kasi 10 years kong na-discover. Baka pwede naman sana after 1 year, no? Kaso ang tigas ng ulo ko, gusto ko, yun na lang palagi gawin ko. Worship na lang tayo, no? Oh, what can we learn from here? Di ba, iba-iba ang gift ang tao. Iba, magaling magsalita. Iba, magaling mag-invite ng tao. Iba, magaling ano ba yun sa Bible? Ang iba, magaling mag-share ng gospel. Ang iba, magaling mag-nurture ng disciple. Yung weekly. Yung iba, mag-share lang, then aalis na. Yun ang gift nila. Igniter lang ba? Igniter. Yung iba naman, talagang they are the ones who can really maintain and nurture disciples of Jesus long term. So, iba-iba ng gift yan But ang punto dito, iba ang nag-plant ng seed of the gospel. Iba ang dilig ng seed ng gospel. Iba ang nag-cultivate ng gospel, pero ang isa lang ang katotohanan dyan, it's God who grows that soul. Iba-iba man tayo ng gift, si Lord pa rin ang mag-grow ng soul, ng faith ng isang tao. Siya mag-save sa taong yan. Ako lang siguro nag-share, baka si Lawrence ang makapatanggap sa kanya. Mga ganon. Ako lang siguro, sinaan nag-invite pero mamaya pala ako lang makashare. Mga ganon, iba-iba tayo ng ng gift Okay? Pero actually, hindi lang yan ang pag-share ng gospel, hindi lang yan gifting Baka gawin namang yan, parang alibay. Pastor, wala akong gift mag-share ng gospel. Ay, mali ka. Lahat ng Kristiyano dapat nag-share ng gospel. Okay? Okay, next slide. So that's number 1, unity in diversity. Isang mensahe lang tayo Now, merong story, yung comics ito, nagawa ni Charles. Hindi ko alam paano i-pronounce ang apelyido ni Charles. Baka kaya nyo i-pronounce. Charles,
Ah, Tita Alice, paano yung basahin? Char, Schultz. yung mga magagaling Parang dyan. Swiss or ano to eh. Story by Charles, ano ni? Sa ilalim? Sa ilalim. Schultz. Schultz? Yes, Schultz. Charles Thank you. Schultz. Thank you po. Thank you po. So, gawa niya yung cartoon na ito. Sikat ito, Peanut. Alam niyo ta? Okay. Now, one day, si Lucy, bigla na lang pumasok sa room at gustong ipa-change ang channel kay Linus. Si Linus, nanonood ng TV, nag-i-enjoy, biglang pasok si Lucy. Sabi niya, Linus, change the channel. Sabi ni Linus, what makes you think that you can just walk right here and take over? Sinong sabi sa'yo na ibibigay ko sa yung remote control? Sabi niya, nakita mo tong 5 fingers na to? Alam mo, pag ito'y individual na fingers, wala to, nothing. They can do nothing. But if these fingers, if I curl them together like this into one single unit, they form a weapon that is terrible to behold. Nakita mo to, Linus? Pag hindi mo transfer ang channel, ito, pag isa-isa sila, wala silang lakas. Pero pag ginanon ko ito, this is a powerful weapon. Parang mama ko yan Natakot si Linus. Sabi ni Linus, sige na nga, anong channel gusto mo? Tapos biglang ganon din si Linus sa kamay niya. Why can't you guys get organized like that? Sa kamay ni Lucy na napaka-united ng kamay niya na kaya nang gumanon. Anyway, the point of the story is not para mang-agaw ng remote control. Ang point ng story is when we are united, we are so powerful. Okay? Ganon din ang simbahan. Okay, next slide. So what can we learn also? Bakit tayo united na may iba-ibang function? It's because sabi sa Romans 12:4-5, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Jesus Christ, though many form one body, and each member belongs to all the others. We belong to one another. Bilang believers ni Jesus Christ, kahit di man tayo magkadugo, we belong to each other. Naintindihan niyo? Isa lang tayo. Isa lang tayo. Yan yung sinasabi na kasabihan sa Tagalog, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So, ganon din naman sa simbahan. Pag merong namumroblema, kailangan tulungan. Kasi kung namumroblema siya, pati ikaw mamaya, mamroblema ka na rin. So, we belong to one another. Next slide. So, that's the proof that we have different function. Number 2, each believer, kung part ka na ng body of Christ, kung part ka na ng simbahan, we function to serve God by building up each other. Binibuild up natin ang isa't isa. We encourage each other. We inspire each other. And we become a blessing to the world as well, no? Hindi lang tayo sa simbahan nagiging blessing. Nagiging blessing din tayo sa buong mundo. And as part of God's family, nakaka-benefit din tayo from God's manifold blessings. Pag sinabi kong manifold blessings, hindi lang yan pera. Because most of the blessings that really matter in this life are the blessings that we cannot hold in our hands, but our hearts can hold. Yun yung mga invisible blessings. Ano yan? Love, joy, peace. Yun yung mga totoong blessings talaga. Itong mga pera, bonus na lang yan. Ang totoong blessings, yung mga hindi mo mahawakan sa kamay mo, kundi mahawakan ng puso mo. Yun yung pag-ibig ng Diyos, katotohanan, kaligtasan. Makikita mo ba yon? Hindi naman. Pero that's a truth, no? That's the truth. We can be saved by Jesus Christ. Ano pa? May peace of mind. Lahat ng yun, hindi mo makikita, pero manifold blessing from the Lord yun, no? And next slide. So as we function, iba-iba tayo ng function. Yes, totoo yun.
meron tayong responsibility bilang part ng simbahan ng Panginoon. No? Responsibility. Kasi, pangalawa, meron din tayong refreshing blessings or refreshing benefits bilang part ng Church ni Jesus. Ang problema ito, ang ibang tao gusto lang nila ng refreshing blessings without doing their responsibility bilang part ng simbahan. Ano ba ang responsibility ng bawat Kristiyano? Alam ba natin? Nabasa natin yung Acts. Anong mga responsibilities doon? The Word of God, Share. prayer, fellowship, breaking of bread. So, responsibilities natin yun, no? So, marami tayong parte at ginagawa na responsibility sa simbahan ng Diyos. And when I talk about the body of Christ, yes, thank you. Obey. Dapat nag-obey tayo. Okay? So, dapat, hindi lang tayo, Lord, bless me, bless me. Puro ka na lang benefit at blessing, ayaw mo naman ng responsibilidad. Alam mo, ang relasyon natin kay Jesus, hindi siya genie na palagi mo na lang hihingan, Lord, hinihingi ko ito, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Gusto mo ng blessing pero ayaw mo ng responsibility. Ganon din naman sa buhay natin bilang pamilya, no? May asawa tayo. Hindi naman pwede puro na lang benefit ang kukunin ko sa wife ko. May responsibilidad din ako sa wife ko. Bilang anak sa isang pamilya, hindi naman pwede puro ka lang kain, hindi ka marunong magligpit ng plato at maghugas ng pinggan. Hindi ka marunong magsaing, hindi ka nga marunong magluto. O kahit hindi ka na marunong magluto, yung magwalis na lang, maglinis ng bahay. Hindi pwedeng puro lang perks. Hindi pwedeng puro refreshment or refreshing blessings or benefit. Hindi pwede pray ka ng pray, Lord, bless mo ako, pero hindi ka naman nagpapagamit sa Diyos. May responsibility ka, kapatid. Hindi ako nagagalit, ha? Nagpapaliwanag lang na maraming tao gusto blessing pero ayaw ng responsibility. Ano ba yon? Mag-obey, mag-share ng gospel, mag-make disciples, mag-invite ng tao, ipakilala si Jesus sa iba, maging blessing at generous din sa iba. We have a responsibility. Okay, hindi lang to puro refreshment. Naintindihan niya? Next. Kontrolado ko na ba tong slide? Parang hindi Okay. Remember, we do and we experience both responsibility and refreshing blessings in Christ. Hindi puro refreshing blessings ka lang, wala kang responsibility. Okay? Bilang anak ng Diyos, may bahagi ka sa gawain ng Diyos. At isa na yon ang mag-akay ng tao papunta kay Jesus Christ. Yung i-share mo ang gospel. Kasi si Jesus na bahala mag-convict sa kanyang heart. Okay? Okay, nandyan ulit. Tingnan nyo ulit. Now, tingnan nyo. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Ang daming nasi-save during Jesus, during the early church life. After ni Jesus ma-resurrect back to heaven, mag-ascend siya sa langit, ang simbahang nabuo, ang tindi, araw-araw may nasi-save. So, ganun din dapat tayo mag-isip bilang part ng simbahan ni Lord. Now, let's talk more about the church. Baka akala nyo kasi ang church, yung denomination lang or church na inatinan mo. Iko-correct na kita ngayon. Ang totoong simbahan is organic and organizational. Pag sinabing organic, nakita mo ito. Yung grapes na merong trellis, grapevine trellis. Ang grapes, yan ang simbahan. Simbolo ng simbahan ni Lord. Sobrang daming bunga. Okay? Unstoppable. Organic. Pag sinabing organic, kahit hindi mo sabihan ang grapes na, tumubo ka, magbunga ka. Kahit hindi mo sabihan,
magbubunga talaga yan. Organic eh. So, ganun din ang simbahan ni Lord. Kahit nga hindi ka pa, wala kang gagawin. Dadami ang susunod sa Panginoon eh. Lugi ka lang. Wala kang benefit. Kasi hindi ka naman involved eh. Alam mo yon, ang simbahan parang grapes yan eh. Gumagapang yan. Unstoppable yan. Pero syempre, organization din yan. Kaya nga may trellis eh. Para gapangan ng simbahan. Para maging organized. Diba? Tingnan nyo, napaka-organized ng grapes, no? Kung walang trellis, hindi maganda yan. At walang masyadong bunga. Kasi nandyan lang siya sa ilalim ng lupa. Pag nasa lupa siya, hindi yan mamumunga. Kung mamumunga man, mabilis mabulok kasi nasa lupa. Kaya kailangan niya ng patungan. So the church is organic, parang grapes, at also organized. So may trellis. Naintindihan niyo ang simbahan? Yan ang simbahan ni Lord ah. May trellis, may grapes. So the church as an organic movement of Jesus is unstoppable. Hindi mo na kailangan sabihan ang tanim. Oh, tumubo ka naman dyan, bilisan mo. Hindi. Tutubo talaga ang tanim kahit wala kang gagawin actually. Okay? Tanim yan eh. Organic. Ganyan din ang church. So, pero maganda talaga na may gagawin tayo. No? Mahirap naman na gusto mo lang kumain ng mangga, hindi ka naman nagdilig. No? May responsibility tayo. Also, bilang part ng church, tandaan mo, as an organized church, kanina organic, no? This time, as an organized church, as an organized community, the church becomes relevant as it functions in unity and diversity. Ang church dapat mag-function talaga yan para ma-bless ang community. Okay? Organized dapat. Hindi pwedeng parang sabog na parang walang program, walang ministry, walang plano. Hindi pwede yun. The church is organic and organized. Now, ano pa ang church? The church is universal and local. Pag sinabing universal, ibig sabihin nito, si Jesus Christ, isi-save niya sino man ang maniwala sa Kanya. Kahit anong lahi. African man yan, Japanese, Korean, Filipino, American, German, kahit ano pa yan. Basta naniwala siya kay Jesus Christ, maliligtas siya at magiging bahagi siya ng universal church. Walang denomination yan pag sinabing universal church. Nasabihin mo, dapat Pentecostal, dapat born again, dapat Christian lang ha. Hindi, kahit ano pa ang pangalan ng simbahan, basta evangelical. Pag sinabing evangelical, ang tinuturo talagang Bible ha. Ibig sabihin, paano malaman na tama ang turo ng isang simbahan? Ang kaligtasan ay si Jesus Christ. At naniniwala siya, ang simbahang yon na dapat Father, Son, the Holy Spirit ay isang Diyos lamang. Yun ang evangelical Christian. So kahit ano pa yan sabi sa kanya, Pentecostal man siya or Baptist or Lutheran or ano pa ba, basta naniwala sa Father, Son, the Holy Spirit, evangelical yon. Now, pag dinagdagan mo yung Trinity, Father, Son, the Holy Spirit, dinagdagan mo ng isa pang person, hindi na evangelical yan. Kuwari, dagdagan mo God the Father, Son, and God the Holy Spirit. Dagdagan mo God the Mother. Narinig nyo na yan? Yung God the Mother, hindi yan tamang katuruan. Hindi yan evangelical. Or, baka ang tinuturo si Jesus Christ, walang Father, walang Holy Spirit. Mali din yon. Binawasan niya ang Trinity. Or, tinuturo niya na lang God the Father, walang Jesus Christ, walang Holy Spirit. Mali yun. Huwag mong bawasan. Tindihan niya? Ang evangelical, walang dagdag. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, intact. Pag dinagdagan mo na yan ng God the Father, God the Mother, mali na yon. Okay? Okay. So, universal and local. Kaya nga may simbahan sa bawat lokal. Okay? Pero ang mga simbahan na dinadagdagan ang Bible or binabawasan, hindi yon evangelical ha. Hindi yan evangelical. Okay. Now, ang daming katanungan for sure sa mga isip nyo. Hindi natin kaya lahat yon sagutin tonight. But you can contact me.
Now, as an invisible church, kanina organic organization, universal, local. Ito naman, invisible, visible. Ang church, invisible din yan. Kaya maging mapagmatsyag tayo. Maging discerning tayo. Kasi ang church dapat namuhay para sa agenda ni God. Ano ba ang agenda ni God? To save people from their sins. Okay? To heal people. To teach people the Word of God. Yun yung mga agenda ni God. To free people from the bondage of darkness and from the bondage of sin. Yun ang agenda ni God. Pero pag nalihis na tayo sa ibang agenda, imbis na si God ang sentro, napunta na sa leader, napunta na sa pagpapaganda ng simbahan, doon na lang napunta lahat ang atensyon natin, we are missing the point. The point of God's church is to live for the agenda of God, to teach the Word of God, to share the gospel, to share to people that there is good news, and that good news is Jesus Christ. Yun ang agenda ni Lord. Baguhin ang buhay ng isang tao at bigyan siya ng kaligtasan through Jesus Christ. Okay? So also be watchful because we are as an invisible church, meron tayong kalaban. At ang kalaban natin hindi tao, kundi ang demonyo at ang kanyang mga sakop. So, we should fight and be ready and put on all the armor of God. And also, we seek God's kingdom and His righteousness. Okay? So, ang kingdom of God is more about changing lives. Hindi ito tungkol sa building ng church. Hindi ito tungkol sa paano papayamanin ang mga kung sino-sino, imbis na ang tao ang focus, no? Napunta na sa kung sino-sino. So, dapat nakafocus kay God at ang tao gusto ni God i-reach out natin, sabihan natin ng gospel. Yun ang agenda ni God. Okay? As a visible church naman, we should be faithful kasi bilang Kristiyano, dapat nakikita ng tao na ang ating faith ay visible. Na makikita ng tao na tayo ay obedient na tao, obedient na disciple ni Jesus. So we make disciples, we baptize believers in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Triune God tawag doon. We teach the Word of God, we preach the Word of God, we live as salt and light. Pag sinabi mong light, nakikita ba ang light? Visible ba ang light? Yes, of course. Visible ang light. So, bilang Kristiyano, nakikita ng mundo ang ating ilaw. Bakit? Ang mundo ay madilim. And also, we deny ourselves, we carry our cross, and we follow Jesus every day. Yan ay all visible. Kaya dapat maging faithful tayo until Jesus takes our lives or Jesus comes back again. Okay, so now as members of God's church, wrap up tayo. Ito lang yan. Ano nga ang simbahan? Visibility is credibility. Wow, napakaganda. Yes, we have to be visible and to be credible. Kasi kung hindi nakikita ang faith natin, patay yun. Faith without action is dead. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, always be involved in the kingdom movement of God. Hindi lang tayo maging sideline na lang tayo palagi. No? Be involved. Pray. Plan how to help out sa ministry. And also, kung pwede, ang ating mga sarili magamit talaga ni Jesus Christ. Now, ang church ni Jesus is unity and diversity. Nandyan yan. Responsibility and refreshing benefits. Nandan din yan. And ang church ni God, organic and organized. Tandaan niya, yun ang pinakapunto ng sermon today. The church is united and diverse, or unity in diversity, responsibility and refreshing benefits. It goes together, and organic and organized. Okay? So, maging maingat tayo. May warning si Pablo sa atin sa Philippians chapter 3 verse 18 to 21. Sabi ni Paul, as I have often told you before and now I tell you again even with tears, no? Umiiyak na si Paul. Ulit-ulit niyang pinapaalalahanan ng simbahan sa Philippi. Sabi niya, many live as enemies of the cross.
maraming namumuhay na kalaban ni Kristo. Bakit? Sino sila? Sila yung mga false teachers during Paul's time. Nagtuturo ng maliing katuruan. Na ang salvation daw is by works. Pag mabait ka, you follow rules, save ka na agad. Hindi yon. Salvation is through Christ. At isa pa, sabi nila, pag circumcised ka, totoong Kristiyano ka na. Hindi yun basihan. Okay, so may mga rules silang mga maling turo. Sabi ni Paul, be careful of them because they live as enemies of the cross. Now, in explaining Paul sa verse 19, tingnan nyo kung ano ang klase ng mga taong namuhay na kinakalaban ang Diyos. Sila ay yung mga taong ang destiny nila is destruction. Papunta sila ng hell because they teach false teaching. Their God is their stomach. Anong ibig sabihin na ang Diyos nila ang kanilang tiyan? Ibig sabihin na mumuhay lang sila para magkumita ng pera hanggang doon na lang palagi. Their God is their stomach. Na lahat na lang ng ginagawa nila tungkol sa sarili nila. Gawin ko to para ganito. Gawin ko to para maging ganito ako. Gawin ko to para ganito ako. Parang ang focus yung sarili na lang nila at yung tiyan nila. Lahat ng galaw nila para sa tiyan. Nakalimutan nila, we live for Jesus also. Not just also. We should live for Jesus alone. Kinokorek ko yung aking pagkasabi. We should live our lives for the glory of Jesus Christ. Hindi lang tayo nabuhay para punuin ang tiyan ng pagkain na trabaho dito, trabaho doon. Yun na lang ba? Now, if we do that, if our God is our stomach, then we live as enemies of the cross. And sino pa sila? Ang mga false teachers na ito. Their glory is in their shame. Pinagmamalaki pa nila ang kanilang mga kasalanan at maling buhay. No? Their glory is their shame. Kahiya-hiyang pamumuhay, pinagmalaki pa. And their mind is set on earthly things. Nakafocus ang kanilang mind dito lang sa lupa. They forgot. Saglit lang tayo sa lupa, eternity tayo doon sa langit. Now, ang problema pa kung hindi ka kasama sa langit. Because you're so focused on the things on earth. So, ang paalala ni Paul, our citizenship is in heaven. Saan ang citizenship natin? Sa langit. Huwag mong kalimutan yan ha. Sobrang busy ka dito sa lupa. Akala mo dito ka na forever. Sa langit tayo pupunta. Kapatid, sa langit tayo pupunta. Huwag mong sobrang sayangin buhay mo para lang dito sa lupa. Okay? And we eagerly await a Savior from there, from heaven. And that is the Lord Jesus Christ. Who, by the power that enables Him to bring everything under His control, He will transform our lowly bodies so that we will be like His glorious body. So, i-change tayo ni Lord. Pagbalik niya muli, i-change niya yung body natin for a glorious body. Now, as I end this sermon, paano na tayo ngayon? Bilang simbahan at bahagi ng simbahan ni Kristo, what are our priorities today? Baka kasi ito palagi priority natin. Ito naman yung agenda ni God, ang layo, di ba? Hopefully, we are aiming for God's agenda. Kung ito yung agenda ni Lord, dapat yung priorities mo na malayo yung priority mo, dapat naka-align sana kay Jesus. Ito yung agenda ni Lord, align dapat yung priorities mo. Okay? Kung ang agenda pala ni Lord is para yung mga tao makakilala sa Kanya, gamitin mo yung business mo para makakilala yung tao sa Kanya. Hindi yung nagpaplano ka sa business mo para lang sa sarili mo. Then, wala ka nang kaibahan sa sinabi kanina. You live your life as enemy of the cross. Puro na lang tiyan ang iniisip natin. Huwag ganun ha. Let's not just think of earthly things. Our priorities should align to the priorities of God. And God's priority is to save people. Then let your business be a platform for the gospel. Maganda yan, seek the blessor. Huwag puro blessing yung hinahanap.
Hanapin yung blessor. Huwag yung puro kagalingan. Hanapin mo yung nagpapagaling sa'yo. Huwag puro love. Oh, naririnig ko minsan sabihin, love lang tayo, love. Hindi, huwag mong hanapin ang love. Hanapin mo si Jesus. Siya lang ang totoong nag-love sa atin. Mali yung theology, love lang. Ha? Ang totoong tamang theology, hanapin mo sino ang source ng love na yan, si Jesus. Ha? Kasi minsan ang love natin mali eh. Oh, tama, seek the kingdom of God first. And by the way, the kingdom of God is about healing people, preaching the gospel to the lost, encouraging those who are discouraged, and sharing the gospel and the good news sa mga hindi pa nakarinig. Okay? That's the agenda of God. And lastly, if that's the agenda of God, how do we get there? Paano tayo makarating sa agenda ni God? Pray always. Para maging ma-enlighten tayo, let's pray to Jesus Christ. Worship God in spirit and in truth. Tama yan. Pray. Start praying. Start worshiping. Before you do anything else, alam nyo, before you do, tama yon sabi ni Lawrence at ni Naan din, worship God first. Before you get out of your room to do your business or to do your chores, please be on your knees first. Pray first. Worship God first. Sino ba? Sabi, kaya nga nagtatanong yung Nescafe, kanino ka ba bumabangon? Ang iba palagi na lang para sa pamilya. Alam mo, you're so selfish. Kanino ka bumabangon? To glorify God. Napaka short-sighted nun pag sinabi mo, bumabangon ako para sa anak ko. Ano ka? Sino bang nagbigay ng kaligtasan sa iyo? Yung anak mo? Hindi, si Jesus Christ. So, bumabangon ka para kay Jesus Christ. Okay? So, start where God is. Start with God. Hindi mo pinapansin si God. Pag pumalpak, doon ka na hahanap, Lord, saan ka na? Hindi ko na kaya. Can we start with God by praying and worshiping Him first before we do our chores, before we go and do our transactions? Unahin natin ang Diyos. Yun yung seeking God first. Okay. Plan. Prepare. Paano mag-prepare? Magpa-train ka. Kung di ka marunong mag-share ng gospel, magpaturo ka. And actually, si Holy Spirit talaga magtuturo sa'yo. Kaya nga, go back to your pray. Number 1 talaga, pray. And purposely take part in the kingdom of God. Because as we take part sa gawain ni Lord, in the power of God's presence, we also pursue the kingdom of God agenda intentionally and consistently. Bakit nakaka-harvest tayo ng souls sa mga outreach dito sa Negros? Kahit umuulan, pupuntahan. Maraming tao, ay umuulan, ayoko na. Umuulan, ay may bagyo, ay may baha, hindi ko na pupuntahan ng Bible study. Ay hindi na ako magsimba, bumabagyo. Ambon lang naman. Ambon lang, bagyo na agad. Sinat lang. Trangkaso na agad, ayoko na magsimba. You know what? Let's go back to God. Seek first God. Unahin ang Diyos. Huwag mong unahin ang pera. Unahin mo si Lord. Di ba? Naalala nyo? O, tama yon. Drop everything para kay God. Naalala nyo? Sabi ni David sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Bakit walang kulang sa buhay ni David? It's because si Lord ang kanyang shepherd at bilang tupa, bilang sheep, nag-follow siya sa shepherd. Because nag-follow siya sa shepherd, Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy follow after me. Yung kanta na pinapatugtog ni Lawrence every Sunday, goodness of God. Ito yung shepherd, ito yung sheep. When you follow the shepherd, kung saan siya, itong goodness naman nag-follow sa iyo. Goodness and mercy. Baliktad kasing mga maraming tao they follow the blessing. Mali. Mailap yun. Follow Jesus Christ
and the blessing will just follow the goodness and the mercy of God. Okay? Huwag i-follow ang goodness and mercy. Follow mo ang shepherd, si Jesus Christ. And the goodness and mercy will just follow you. When we talk about goodness and mercy, ibig sabihin, kabutihan at awa, it's because as we follow Jesus, maraming beses natatalisod pa rin tayo. So nandun yung follow na mercy ni God. Nagpa-follow pa rin yung mercy at awa ni Lord sa buhay natin. So that's the church of God. Okay, again, ganyan yan ang simbahan ng Panginoon. Ang journey natin bilang mga disipulo. When we share the gospel, we receive the gospel, nag-share sila ng gospel sa atin, tinanggap natin si Jesus, then we go to a support group. Okay, we go to a support group, we find a local church, be part of the movement of God sa mga ministry ng church na yan, support that ministry, and also be trained to do the ministry, shape up according to your gift, be trained, be equipped, so that ikaw naman ipadala para ulit mag-share ng gospel sa iba. Ganon lang yan umiikot yun So God bless you all. Again, that's the Church of Jesus Christ. It's universal, it's local. And when you think of the church, mula pa kay Jesus Christ yan. Sabi nila, the church is 2,000 years old, deep, and 7 continents wide. Nasa buong mundo na ang simbahan ni Jesus because si Jesus mismo, pinalago niya ang church niya. Are you with Him? Will you go with Him and be involved and not just function and do your task, but also enjoy the benefits? No? Wag lang puro benefits. May responsibilidad ka rin, kapatid, bilang anak ng Diyos. God bless you all. Sabi, no? Ganda ng sharing ngayon. Past. Talagang emphasize churches support group. And tama talaga. Always have to seek the blesser to worship God and every day. Kasi most of the time, our physical and emotional aspect pakasabay dahil ng tao yung sakit, yung sitwasyon mo, madami pang iba. Kasi parte yun ng pagiging. Pero worshiping Him, written in looks like this. Na despite anong naramdam nung meron sa'yo, bulungkot, unos, paghihirap, kahit ano. Despite of every situation we can always who He is. His ability to change our situation, acknowledge Him. We can rely, no? Tama His goodness. Diba? And yung pag-asa ba, diba? The hope binigay niya para sa natin nakikita baga bakit natin worship, but we see Him, our God, same God is worthy to with or without reason. Kung totos, hindi talaga kailangan para, diba, i-acknowledge worship. Because our worship should not be dependent on our situation, our feeling, or even in our position. Worship should be in our nature. Worship as a lifestyle nga, sabi Diba? Worship should be in our nature as Christian. Na parang isang, alam mo yung matibay na puno. Kahit anong bagyo dumaan, talagang matibay siya dun. Diba? No? Baga, sobrang tibay niya dun, kahit anong panahon, mapa 4 seasons man.
Di ba? Ganun siya katibay. Na ganun din dapat yung worship. Ganun siya ka-constant. Sobrang, alam mo yun, sobrang ugat niya na in truth, love, in spite, every breeze. And, ang ganda nga, yes, fast. Tapusin mo muna. Ayun. And, gusto ko lang i-share, no, na since kanina binabanggit ni Past yung miracle. Banggit kanina kasi, ang topic naman sa church, Exodus. Of course, yun, yung mga miracles. Ang dami sa atin, gusto blessing. Ang dami gusto miracle. Pero what's the main ingredient of miracle and blessing? Alam nyo ba? Did you know the main ingredient? The reality is, the main ingredient of miracle is problem. Kasi kung walang problem, ba't mo pa kailangan ng miracle? Ba't kailangan pa ng blessing kung wala namang problem? Diba? Kaya dapat prepared ka. Sabi nga lagi, prepared ka. Hinihiling mo yan. Gusto mo ng milagro sa buhay. Gusto mo ng blessing. Dapat ready ka. Ibibigay din sa'yo yung challenge. Kasi bago mo ma-receive yung blessing, again, yung miracle, there will always be a challenge. There will always be a problem. Again, yun binigay sa'yo, but God allowed it. Para ma-witness His greatness. Grabe. Faithful. Yun lang. Yes pa. Sige. Kaya, no? Problems, no? Nakakatakot. Ayoko na nun. Anyway, kaya nga, babalik ka sa Matthew chapter 5. Sabi ni Jesus, blessed are those who are persecuted. Blessed are those who are grieving. Blessed are those who are yung nahihirapan. Lahat ng na-bless na nagdaan ng hirap. Anyway, thank you for that. No? Na-remind tuloy ako. Anyway, isa pa sa worship talaga na maganda, ito yon. Alam ko lahat kayo busy. Ito yon. When Jesus said, come to me and I will give you rest, it's because you're always working and not worshiping anymore. You know what? You can do business with rest. You can do business by resting on God. You can be a family man and still become resting in God. You can do business, you can do the ministry na kahit mahirap, but resting ka kay God. Yun yung totoong worship. You are worshiping God in your work because you are resting in your work. You are resting in your business. Hindi siya naging working mode lang palagi. That's why palagi niyang sinasabi, come to me and I will give you rest because you're always working na, anak. Sinasabi ni Jesus, anak, you're always working na. Pwede ka namang mag-worship in your work. You can worship me in your business by resting on me. You want that rest? Come to me and I will give you rest. Tingnan niyo si Mary, umupo lang sa harap ni Jesus, nakinig. Yun ang totoong rest. Si Martha nagalit. Lord, sabihan mo naman kapatid ko, tamad-tamad, oh. Hindi nagtatrabaho. Sabihan mo, tulungan ako dito. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, you're so worried, irritated, you're so galit ka na, anxious. But Mary found that one thing, and that one thing will never be taken away from her. Ano yun? Peace. Again, sa mga business people like you can do business by doing it with the rest that comes from Jesus Christ. Pag ang business mo hindi na siya resting, hindi na siya ang ginagawa natin, kahit yung akin, yung ministry ko, pag ang ginagawa kong ministry hindi na to nakakabigay pahinga sa akin, hindi na ito ministry, burden na ito. Pero bakit ako pumupunta sa ministry? It's because I'm so restful. Ano ba ang word na grammar na yan? Mali yata yung grammar ko. Pero ang punto ko, I'm doing the ministry resting on Jesus Christ alone because Jesus is my confidence, not myself.
I know when I go there and I share the gospel, Jesus will harvest soul. Basta I need to show up. You want blessing? Show up. And follow Jesus leading. No? So anak, you can worship while working. And you can know that you are worshiping in your work when you are resting. Come to Jesus. He is always there to embrace you. Takpakan mo nga natin. Kikinig ka pa lang dito. Good news sa kapatid. Ready resting? Yan, thank you Lord. Sino gusto mag-share? Ganyan. Rose, ikaw muna daw. Hello po, good evening po. Thank you, Lord. Andito ako at nakapahinga. Salamat sa Diyos, no? Bali, yung yung tumatak sa akin, anong tag dito, yung si Lord hindi siya parang genie, na na puro ka lang hingi ng hingi, na palaging gusto mo, blessing. Siyempre, tama yun eh. May mga po tayo. May mga responsibility po talaga tayong dapat gawin, kagaya ng pag-share ng gospel, pag-invite dito, o kaya sa mga church po, ipakilala si Lord, ganyan. I-share ko lang din po, no, kasi nag-church din ako dito sa sa COG Dasma po. Dito, GL, sa Marilag. Yun nga yung nakwento ko din po na may kumalabit sa akin na 2 babae. Tapos kami, yung C2S yung tawag, yung one-on-one po na ginagawa din. Kaso ngayon hindi natuloy, gawa ng sa schedule naman sa clinic. Pero ayun, parang meron kaming young adult fellowship every Saturday. Parang parang iba talaga kapag napapalapit. Parang gusto mo yung hindi ko alam, pero parang meron ako sa sa sarili ko na kailangan ko tong gawin. Parang lahat kada preach, parang laging pinapatama sa'yo. Hindi ko po alam kung ba't gano'n. Sabi ko, ako ba yun? Lord naman. Ba't gano'n? Yung gano'n, yung palagi kang pinapatamaan. Kaya, ayun. Tapos may binigay doon na na parang may sinabi na i-share daw yung, parang may tracts na pinapamigay na nandun po yung yung address ng church, na nahihiya pa nga ako iabot sa bus. Nahihiya ako iabot sa bus, nasabihin ko, God loves you, ganun. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, pag mag-share ako ng business, hindi ako nahihiya. Bakit nahihiya ako na i-share ko yung tracts? Baliw. So, tama talaga, tama si Pastor. Kasi tama yung sinabi ni Pastor na yung presence talaga ni Lord, yung pinakamagandang gift na ibibigay natin sa tao na hindi natin alam na yung maabutan natin ng simpleng tracts, malalaman yung simbahan doon, yung mga ganun. Iyak na naman ako. Simbahan doon, ganyan. Ay sabi ko, hindi ko pa po kasi naubos yung tracts eh. Kasi hindi pa ako nag-bus, nakalipat na po kasi ako ng malapit lang dito sa work ko. Kaya makaka-attend na ako ng dito, wala sa bus. Ayun, kaya nakakatawa po. And ayun po na dapat pati yung sa agenda ni Lord, no, na align dapat talaga na sa before anything else, talagang kailangan magdadasal, mag-worship kay God. Sinusubukan ko kasi wala po kasi akong Bible. Pero yung tinuro ni GM Ann, yung sa cellphone po, yung i-open. Natuwa ko minsan, ewan ko, ako na naman na pinapatamaan. May mga verses doon na parang, Lord, pinapaalalahan naman ako, ganyan na kailangan, obey, and mag-invite ka, ipakilala mo si Lord, ganyan. Kailangan, ganyan. Hindi ko naman pinano kasi, syempre, alam ko naman po na, syempre makasalanan. Makasalanan na minsan inisip mo nga hindi deserve, pero sabi nga ni Pastor nun dati,
maano ka na lahat tayo mahal ni Lord, na anak tayo niyan lahat, na alam natin may kasalanan tayo, ihingi natin ang tawad sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanya. At hindi niya tayo tatalikuran, talagang si Lord palagi lang nandyan. Ayun po, thank you po. May nag-on cam, GL Lawrence. Ako magbo-volunturo kasi ni LRT. Grabe yan. Yun know. Birthday mo. Happy birthday! Thank you, Pas. Thank you po. De, share ko lang yung kanina. Nakikinig ako eh. Yung yung para kanina ko bumabangon. Kasi every morning talaga dati pa bago ko magkakilala ni Naan. Every morning po, nagbabasa talaga ako ng Bible. Every morning si Lord talaga kaharap ko. Yung nagkasama kami, share ko lang guys, no? Nagkasama kami ni JLKD, ni Jel Kim Daniel. Every morning nakikita ko siya, 7 a.m. gumigising siya, nagbabasa siya ng Bible, bago matulog nagbabasa siya. Na-imagine ko lang, sabi ko, ganun ako dati, bakit hindi ko na magawa ngayon? Siguro, hindi ko yung sarili ko na ulit kay God kasi nga marami akong kasalanan, siguro ako nahiya lang ulit ako lumapit sa kanya or hindi ko na siya nakikita. Pero ngayon nakinig ako, parang kay kay Rose kanina, tinatamaan din ako kahit alam kong ako talaga yun eh, hindi ako nag-obey sa kanya, hindi ko na nagagawa yung dating pero si Lord kasi perfect siya eh. Kahit anong gawin mo sa kanya, grabe, i-bless ka niya. Sorry. Okay lang yan, tayo lang naman. FB Live. Naka-FB Live tayo lang. Joke lang, Arky. Hindi, Pas, nadala lang ng damdamin kasi, ang tagal na alam mo yun, Pas, na naka sa sarili ko yun. Pero naman si Lord eh, mapagpatawad naman siya. Sobra. Yung una pong pumasok sa akin paggising ko na nag-thank you agad ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng panibagong taon na binigay niya sa akin kahit tinok shit ako ng mga kapatid ko. Bigyan mo pa niyo. Yes po. Kasi, di ba Pas, nakwento ko sa'yo, wala na si Mama. Hindi pa rin sariwa. Hindi pa rin siya gumagaling hanggang ngayon. Yun lang, Pas. Thank you po. Lang. Yeah. Pwede mong i-share yan ulit. If you have time. Live naman ako. Chat lang. Yes, Pas. Hindi mo sa akin. Okay? Chat lang. Hindi ako narinig. Alam mo, nabibless. Kasi, talagang galing ni Lord. The process. Siyang God's proper time. Sabi ko nga, there's no accident. Hindi nga. So, yes, no. Especially. Hindi rin ako nakapunta. Sensya na. Pero, yeah, I'm sure you understand. Okay lang, Jelao. For Sir E. Subaybayan ko.
start journey niya. Grabe. Very blessed. Doesn't be proud of. Started out with her. Hope nandito na rin yung ibang partner. Process. Hindi naman ako titig. Dito kami ni Paz. Kahit solo lang kami. Alam nga, nagpo-podcast lang kami dito. Ayan o. So I hope yung mga Picture mo na. Baka mawala yung iba. Picture mo na. Kasi sige. akala ng iba, ipapashare mo sila. Mawawala yan sila. Hindi po kayo papashare. Sinunaan po ang Naan lang ang nagtuturo. Again. picture mo na. And gusto Siyempre, pala wala ng choice ako na. Okay na. Grabe, thank you Lord. Thank you Lord for today. Sobrang daming pass. Ito yung isang bagay na tama ito talaga yung pahinga. 'Di ba? Natin. And kumbaga nagsisilbing charger. Alam mo yun, if sometimes nalilimutan natin yung commitment natin sa kanya. And one of the ways talaga na maka-reach out or connect ka sa kanya is through fellowship also or yung pagsik sa kingdom niya. And nakaka-blessed yung sinabi ni Jay Lawrence kasi totoo yun na we started ng kami lang din talaga. Minsan pa nga parang 3 lang kami or 4, 5. Hindi pa consistent. Pero alam mo yun, minsan every time na meron ka ng may pitik na siya, Jella, Pas, na pag hindi ka nakaka-attend, my God, parang feeling mo may kulang talaga sa linggo mo, hindi kompleto, di ba? Tapos, nakaka-bless kasi bakit? Parang, you're making, parang in business, di ba? You are also creating leaders also, Jella. As you also, seek for disciples also. Or nagsha-shepherd ka. Nag-usap kami last time ni Jay Lawrence, meron kaming isang session sa leaders meeting, Jay Lau, na both of our, the one we really prayed for is seeking or shepherding. Which is, kung ito yung, kumbaga, we are really starting from the scratch. And hindi siya talaga madaling process kasi ikaw mismo, alam mo yun, you have to be a shepherd first before you can shepherd other people as well. So, kung i-correlate mo rin siya sa ginagawa natin sa buhay, sa business, and sa lahat, napapansin ko, Jello, pare-parehas lang Tama. Diba? Lalo na yung nababaliw ako sa lahat ng sinasabi ni Paz kasi pareho lang siya sa negosyo talaga. Visibility, credibility, diba? Faith without action is dead, which is, biblically, lahat yan talagang nakasulat. Na kung in real life, talagang gagawin mo na rin talaga siya. So, kasama na rin doon is yung pag-share mo rin ng gospel or ng word of God. Share ko lang sa inyo, nung nasa Dubai kami, yung sinasabi ni Jel Herkino, ni Herky, na si Jel Kim, si KD, ganon yung nangyari sa kanya or yung ginagawa niya. There's situation na parang kinailangan talaga ng talagang malalang prayer talaga para everything will be fine or okay. Grabe lang yung Dad, yung grace ni Lord nung time na yon. Akala namin talagang kinakabahan na kami na alanganin na tong tao na to, na may mangyayaring hindi okay sa kanya. Pero yung through prayers and his faith also, naging okay siya. Alam mo yun, na
kasi baliwala lang din talaga lahat ng mga bagay na meron kay sabi niyo nga pas is ang pinaka-outer lang talaga na blessings or yung mga bagay na ibinibigay ni Lord is yung pera. Pero more than that, talagang pinaka-mahalaga talaga is yung peace of mind na meron ka. Na, syempre, kapag wala ka nang, hindi ka nang hahabol sa'yo lahat ng mga sitwasyon, tao, problema, 'di ba? Talaga naman ang sarap na may peace of mind ka talaga. Pero pag dumating ka na sa situation na talagang susubukin ka talaga ng situation, no? Kinabahan ka rin nun, 'di ba? Dad, sobrang malala. Kakakaba yung situation na yun. Na hindi na lang namin di-disclose kasi parang sobrang niya. Pero parang akala kasi talaga namin nung time na yun na my God, ready na kami na ano ba yung mangyayari. So, buti na lang talaga, pinoprotect pa rin talaga tayo ni Lord na or pine-prevent niya na mangyari yung mga bagay na yun dahil more than yung hinihiling mo sa kanya, yung faith talaga yung pinaka mas importante. And yung sinasabi mo ngayon, Pas, it's always a reminder for us na you always seek first everything. Kasi yun din yung napapansin ko minsan na ano ba yan? Laging nagiging secondary. Alam mo yun? Minsan napagpapalit mo na yung sabi ni Rose, ano ba yan? Lagi akong pinapatamaan ni Lord. Pag nagbabasa ako ng Bible, ng ganyan. So minsan, iba si Lord nire-remind ka niya. Kung hindi mo nakikita sa ibang tao na, si Jill Kim Daniel nagbabasa ng Bible. Tapos minsan, bigla na lang magsasalita si GM Ann na wala kaming pinag-uusapan kung hindi about him. And sometimes, Pas, nabubulag, may mga moments na nakakabulag talaga yung mga false miracle. Ewan ko kung may ganun talaga, Pas. Kasi 'di ba sabi mo, Pas, before, si Lord tatawagin ka niya. Hindi ka niya tatawagin ng, alam mo yun, may so many names, tatawagin ka niya by your name. Directly na, Naan. Ganyan. Minsan nakaka-receive kami ng ganyang message from GM. GLAW. Minsan nakala natin may ginawa na tayong hindi okay. Kasi usually ganun, di ba? Pero yung pala, God is really using those persons na to call you out na I'm here. Diba? I'm supporting, I'm leading you also to the right way. So, grabe tong gabi na to. Syempre, it's Herky's birthday, but more than that, sobrang ang sarap simulan yung linggo na kasama natin siya. And syempre, masaya ako kasi I have my business partners and friends na nandito rin sa loob. No, na nakikinig yan right now, na nagulat sila, negosyo tong pinasok ko. Sabi nga ni J. Lawrence, bakit biglang may So, yun yung pinakamasarap Diba? Na nagne-negosyo ka, pero ultimo yung may concern sa'yo, pati yung prayers or paniniwala mo. There's no religion at all. Just a relationship with Him. Yun lang po. Breakthrough. Lord. Answered prayer. Okay, so if you have your biscuit or bread, no? Kung wala, okay lang. Please be with us in spirit and in truth na lang, no? So we will, thank you sa mga meron. Sige. So on the night when Jesus was betrayed, no? Before that, please, when we take this Holy Communion, always say, Lord, forgive me for my sins. Kasi we cannot take this Holy Communion unworthily. Because the consequence will be we will be weak, we will be sick, or we will die. Yeah, let's have this communion as serious as we are, because we consider this as reminder of Jesus' life, death, resurrection, and about His suffering on the cross. Okay, let's pray first. Lord, forgive us for all the sin we have committed against you, against other people, and against to ourselves. Sometimes we sin against ourselves by not following you, O God. So forgive us, Lord, and make us worthy in communing with you with this Lord's Supper. In Jesus' name we pray. Amen. On the night when Jesus was betrayed, He took the bread, gave thanks to the Father, and after He gave thanks to the Father, He broke it.
this my body broken for you. Always remember me as you eat this bread. Let's partake the bread. In the same manner, Jesus took the cup, and after giving thanks to the Father, said, "This cup is a symbol of my blood. This cup is the new covenant, the new agreement I have with you." So, whenever you drink this cup, always remember me and proclaim me to the world. Let's partake the cup, full of Jesus' blood. Nalangin tayo. Panginoon, salamat po sa katawan mo na inoffer sa cross. Your body was broken for us to be made whole. Your blood was poured out for us to be cleansed and be forgiven. And your wounds healed us, Lord. Thank you so much for healing us, for saving us, for reminding us today, for teaching us today, for instructing us today, for encouraging us, and even for rebuking and correcting us. Salamat. Mahal mo kami. Hindi mo kami pinapabayaan na mapariwara, but you always call us by our names. Thank you for your forgiveness, for your presence in our lives, for the salvation that you have given us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. I pray that you bless them, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat. Salamat. Thank you, Pas. Thank you po. Thank you. you. Thank you. Thank you po. Birthday. Thank you po. Thank you. At Teresa, Ma'am You Brisbane. need my time, Rose, Erky, kayo tala. Yes po. Schedule. Thank you po, Pas. Bye, Mother. Bye, Jella. Bye. Thank you, Pas. Thank you, Jella. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Thank you po.